mga gano'n. Wala na, wala na silang ma-issue kay Sara Duterte, puro mura na lang, ano. Ayan sign of defeat yan yung, ayan panoorin niyo yung kanilang pagmumura, no. Wala na silang kumbaga itapon na ano kay Sara Duterte, kundi mura na lang. At yun ang mahirap pagka binabayaran ka, no? Kailangan mo talagang ito to the max, ano? Isipin mo mga nagmumura na itong mga ito. Alam mo, itong mga vlogger na ito hindi naman nagmumura dati, itong mga ito, ito. Mga kilala ko yan. Kawawa no, kayo, wow. Ba't kayo pumasok sa ganyan? Ayan tuloy. Nararamdaman nyo na yung pressure, ang malapit na kasi. Pag hindi na-impeach si Sara Duterte, tapos kayo. Ayan, panoorin nyo ito mga ito. Yeah. Ay, nako, putang ina, Sara, nabaliw ka na namang hayop ka. Ano tong balita? Nalambato ka raw ng laptop? Nako, grabe na talaga, no? Kinakabahan ka na ba? Putang ina mo? Ano na? May impeach ka na ba? Putang ina ka? Nako po, kung ganyan, wag mong pagtitripan yung mga abogado mo. Wala silang kasalanan, ikaw lang naman. Ikaw ang nagnakaw, ikaw ang magpaliwanag. Abogado ka rin naman, di ba? Abogado ka rin naman, di ba? Bakit hindi mo kayang ipaliwanag? Nako, Diyos ko po. Ngayon nahihirapan yung mga abogado mong ipagtanggol ka. Ang pagagalitan mo sila, ikaw ang nakinabang, ikaw nagnakaw, tapos sila ang kagagalitan mo. Tanga! Ina mo. Oh! Di ba mga didi? Nabobong taga-suporta niya na Sara for President, hindi nila nakikita yung totoong pinaggagawa ni Vice President Sara Duterte na una, tumatakas sa pananagutan mga kababayan at ayaw magpaliwanag sa taong bayan. Pangalawa naman mga kababayan, makikita nyo talagang napaka-inutil, napaka-inefficient ng ating Vice Presidente at mapapaputang ina ka na lang talaga dito kay Sara Lustay. Bakit natin nasabi mga kababayan? Dahil biruin nyo, saglit na magtrabaho dito sa Pilipinas, puro travel abroad ang pinaggagawa ng Vice Presidente na yan. Kaya nga napaka-inutil mga kababayan. Tang isa pa dito, kung titingnan nyo rin po, talagang isang patunay ito mga kababayan na hindi po natin maaasahan itong si Sara Duterte para paglingkuran ang mga kababayang Pilipino po natin dahil ganito po katindi ang pangtatanga na ginagawa niya sa taong bayan. Biruin nyo, gumagastos ang mamamayang Pilipino para sa pag-travel abroad ni Sara Duterte, para sa pagpapasarap buhay ni Sara Duterte. Bakit ko nasabi na ginagastusan ng mga kababayang Pilipino natin yan? Dahil yung mga security na kasama ni Sara Duterte tuwing lalabas siya ng ibang bansa, bayad yan ng mga taxpayers, bayad yan ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya talagang napakakapal ng pagmumukha mo, Sara Lustay, sa paglulustay ng pera ng mga kababayang Pilipino natin at sa perang bilyones na pumasok sa bank account mo na hindi mo maipaliwanag sa mamamayang Pilipino kung saan nanggaling yan. Tricks of Vice President Sara Duterte now set. Kinangina talaga nito ni DP Inday Sara Duterte, mga kababayan. Grabe ho ang kakapalan ng mukha nito. Isipin nyo mga kababayan, from March 22, simula ng kanyang impeachment hearing dyan ho sa House of Representatives Committee on Justice hanggang nagtapos ho ng April 29. Yan ho yung huling araw ng pagdinig ng kanyang impeachment case. Hindi ho nagpakita. Hindi ho umaten ho itong hayop na ito. Ultimo, dulo ng kuko ng kanyang paadalire. Hindi niya ho sinampa dyan ho sa House of Representatives, dyan ho sa Committee on Justice. At ngayon ho paparating ho na 4 ho ng Mayo ay magkakabutuhan na. Ayun ang pagkakaalam natin dyan ho sa plenary session kung iaakit ho ba ito sa Senate para ay gawin ng impeachment trial, yung tinatawag ho nga forthwith. Ay mukhang wala na naman ho itong si VP Inday Sara Duterte dito sa Pilipinas habang ginaganap yan. Dahil ho mga kababayan, ito ho, meron ho siyang trip sa iba't ibang bansa. Basahin ho natin. Malacanang on Saturday confirm
that the office of the President has approved the rescue. Ayan, mga talunan kasi. Ayan, napanood nyo ba, mga talunan lang, suko na yung mga BBM vloggers. Suko na sila. Hindi sila sumusuko sa bayad, sumusuko sila sa diskusyon. Nararamdaman kasi nila, talo na sila. Natatawa na lang ako dito sa mga ito. Kaya, masyado. Grabe. Nagya kayo. Nagkaganyan kayo dahil sa pera. Sige na, talo na kayo, suko na kayo sa diskusyon. Nagmumura na lang kayo.